Grabe yung mga ita, no? So, okay. Ngayon gusto ko i-discuss sa inyo is how, I know, ma'am, sino rito may desire ka na to really minister to your campus? Tama? To this generation. We're talking about a generation and leaders that will really be effective in really ministering sa mga campuses natin. I believe in the potential of young people. We always believe on that. That's why kami, we never fail to really invest sa life ng mga young people. When you go to our church, probably 70 to 80% are young people. Okay, before actually, nung mga siguro, when I was starting in the church, siguro mga 80 to 90% are young people. Ganun kami kaseryoso na naniniwala kami sa potential ng young people. Actually, yung sinishare, nung pinapakita ni Pastor Arnold yung mga picture nila when they are starting na nagmi-meet lang sila sa grass. Actually, yung church po namin, we started, ang unang Sunday service namin ay Ninoy Aquino na yata, dati wildlife ang tawag sa may Quezon City. It's just a park, open air siya. Doon unang-unang ginawa yung Sunday service. Wala kaming building, and during that time, siguro mga nasa 100, 150 lang yung young people. We started from there. Tumating kami sa point, nagre-rent kami ng facilities, and because these are young people, alam niyo naman ang young people, ang offering yan, barya-barya. Tama, variables yan. Kasi ito pa nag-offering variables, di ba? Minsan, aabunuhan mo pa. Tama? I remember during that time, estudyante rin ako, pag pumupunta ako doon sa youth center namin, biglang tatambay doon yung mga youth na walang pera, walang makain. Di ba? Magugulat ka, launa na, hindi pa umaalis. Sabi na, nag-lunch na ba kayo? Pagka tinanong mo ang isang young people, nag-lunch na at tahimik, alam mo na ang kasagutan. Hindi pa nagla-lunch yun, walang pang-lunch. So ginagawa namin nung araw, si Pastor Oriel, si Bishop, ganyang kalaking lutuan. Pupunuin niya ng tubig yon. Lalagyan niya ng miswa. Asin, titimpahan niya yung tapos yung ganyang kalaking sardinas, bubuksan niya, iuhulog. Yung pag nahulog doon yung sardinas, kahit anong bingwit mo, wala kang makuha ng isda. Hati-hati, kanin na, hati-hati mga yun. I experienced that kasi wala talagang pera. But because we have that heart for the young people, we invested in the young people. Ako, personally, I experienced sa university, naglalakad ako, going to UE, to Taft Avenue. Wala kami pamasahe pang punta sa mga campus. I literally walked during that time. Pero lagi namin during that time, yung kasama kong mga full-time sa ministry, usapan namin, bawal magpahalata. Kaya dapat bago ka umaro sa estudyante, ang gwapo-gwapo mo, talagang nakasupply ka, pero kahit di ka na kumakain, bawal mamutla, yung gano'n. Yung magpapump ka muna para yung dugo mo umakit sa ulo, para hindi nila alam na 3 beses ka nang di kumakain. But you know what, during the time when we realized, when we invested in the life of these young people, nung araw, nililibre lang namin, pinapakain namin. But you know what, nung nakagraduate na to, nakita namin kung yung ininvest namin sa kanila, sila mismo nagkaroon sila ng heart for the campus ministry. And ngayon nakikita namin, sila mismo, they're supporting yung mga disciples nila. Because one thing that triggered me, bago ko i-share yung i-share ko sa inyo, during that time, it was, although I was involved in the campus ministry during my college life, hindi ko alam yung value or importance ng discipleship. And year 2000, di pa kami nag-GG-12 na ito, nagkaroon ng church. During that time, full-time na ako. Nag-full-time ako sa ministry 1998. Pagpunta nung year 2000, nagkaroon sa church ng parang recognition sa mga staff ng church, mga full-time. And habang na-recognize yung mga full-time, yung mga ilang kasama kong staff na worker, church worker, ang nagbigay sa kanila nung award nila or nung recognition nila ay yung kanilang mga disciple. And during that time, nung nagbigay sa akin ng recognition, it was my friend sa church. So, bakit sila may disciple? Ako wala. And during that time, ang hawak kong Bible studies sa school ay 8. So masipag ako mag-Bible studies sa school, but I failed to produce disciple. Nung tumitingin ako, umiiyak ako, nagpapalakpakan yung mga tao, sabi, na-touch si Pastor Gio, na-touch. Hindi nila alam, kaya ako umiiyak kasi pambihira, wala pala akong disciple. Yung pagod ko, yung effort ko na ginagawa ko everyday, I go to school, para saan? And during that time, nagkaroon ako ng desire, Lord, if you will just give me an opportunity to disciple people,
I would invest my life to these 12 people. Not 12 pa, basta gusto ko lang mag-disciple. And then 2003, 2004, we enter into the G12 vision. And then doon ko na-realize, Lord, ito yung gusto ko mag-disciple ng tao. So you know what? I encourage you to really invest yourself in really discipling, coaching, mentoring, raising up student. Probably ikaw, third year ka na, fourth year, you can disciple first year, second year, tama? Kung ikaw first year, you can disciple first year. Kaya lang dapat nandoon yung heart natin. And right now, I want to share with you some facts, some statistics, okay, about the youth. Pag-usapan natin youth culture. Okay? Sino rito naniniwala there's a prevailing culture na nakikita natin, na na-experience natin sa loob ng campus natin? Now, eto. It's so hard to change a culture. Sino naniniwala? But we can create another culture. Are you getting it? We will not go into the culture and try to change the culture. Mahirap yon. Pero kung if we will create an alternative that there is an existing culture na pwedeng i-produce ng young people. Like yung sinasabi ko sa inyo, kultura na sa school ang mangopya. Tama, mali? Actually, ang motto ng mga estudyante, it is better to cheat than to repeat. And alam nyo, itong sinasabi ko sa inyo, bakit? Pastor, ba't lagi nyo naman tinitira yung pangungopya? Alam nyo bakit? Because ang pangungopya, ito yung ugat ng korupsyon. Okay, honestly, so I think meron naman dito talagang hindi nangungopya. Pero sino rito na-experience mo ng mangopya? Be honest, taas ang kamay. Wow, kasama ko pala kayo, di ba? Kasi ako, kung may masteral sa pangungopya, nung araw, siguro masteral na. Yeah? But remember this, balikan natin, magbalik tanaw tayo nung panahon na una kang nangopya. Pwede quiz yan or exam lang yan. Naalala mo, nung unang-una, probably grade 2 ka pa lang, di ba? Grabe, grade 2 nangopya na, no? Ano yun, 1, 2, 3, kinopya mo pa? Next, probably grade 6 or first year. Hindi ko alam kung anong year ka nangopya, no? But naalala mo ba nung una kang nangopya? Naalala mo kung gaano katindi yung pawis mo? At yung galaw, hindi ka mapakalihin. Nagdadilate yung mata mo. Bakit? Baka mahuli ka, tama? Yung kaba mo, kung may stethoscope lang pakikinggan, gumagano siguro. Sa sobrang kaba, naalala niya yan? So kabang-kaba ka, takot na takot ka, parang nagdadalawang isip ka, mga ngopya, baka huwag na lang, baka mahuli ako ng teacher. Hindi, pero kailan, baka bumagsak ako, hindi ko alam sagot. So nagdadalawang isip ka, kabang-kaba ka, nararatel ka. Pero, nakalusot ka. Pangalawang pangungopya, anong naramdaman mo? May kaba ka pa rin ng konti, tama? Pero medyo relax ka na. Pangatlo, konting-konting kaba, pero mas relax ka na. Pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, nagwi-whistle ka pa niyan. Di ba? Bakit? Expert na. Ang matindi niyan, may coaching pa yan. Ito lang turuin mo. Pag isang ubo, A. Di ba? Ganyan. Grabe, may coaching pa. Nag-mentor pa eh, no? Now listen, tingnan nyo, ang ginagawa ng demonyo kasi ito. Akala mo, iniisip mo, wala naman akong ginagawang masama. Grade lang naman to. Hindi mo alam, ang ginagawa ng demonyo, dinidesensitize niya yung heart mo. Na yung maling ginagawa mo, unti-unti, nagiging tama na sa'yo. Kaya mga estudyante, buti na lang, nagkopyahan tayo. Kita parang wala lang. Tama, mali? Hindi na something na, nakakahiya pa ba sa school pag nalamang nangopya ka? Di ba hindi na? Minsan nga, proud pa yung iba eh. Pare, eto lang, may kodigo. Kung gaganunan pa yan. Pare, may leakage. Ito, share tayo. Kung lalabas sa tayo lang, ha? Baliin mo lang yung 3 number para hindi halata. May ganyan pa usapan yan eh. Tama? Now, tingnan ninyo. Dahil nasanay tayo ng gano'n, na tayo ay gumagawa ng mali at na itatago natin. Paglabas ng mga estudyante, pag-graduate niyan, pagpunta niyan sa mga tinatawag natin na iba't ibang pillar ng society like the media, the government, the business sector, sa tingin nyo, kakabahan pa yung gumawa ng mali. Ay, na-desensitize na yan ng demonyo. Are you getting it? You know, I remember, nung ako ay, hindi nyo na naabutan ito, doon ako ngayon, wala na kasing ROTC. Nung ako ay nag-ROTC, I remember during that time, pagpunta ko doon, nagulat ako yung isang CEO, tinawag ng isang officer. Ay, ganito, asan na yung breakfast ko? Sabi ng CEO, ha? Eto mga criminology student to, ha? Mga criminology student. Pagtayo ng CEO, sir, wala naman po. Ano man pinabibili? Di ba sabi ko sa'yo, Jollibee? Jolly, ano?
Sige po, sir. Umalis na lang. Kamot na lang ng ulo yung CEO eh. Kasi wala namang inabot talaga na pera yung office. Sabi niya, pagbalik ng CEO, may dala-dala na. Jollibee. Meal. Sir, ito na po. Oh! Pati pa binibigay, sir, ito na nga po. Hindi, yung sukli ko, may sukli pa. Grabe, sabi ko, sino wala itong mga to, criminology student, alam niyo, ibig sabihin ng mga magpupulis to. Sabi ko, nung napapanood ko, sabi ko, bira na to. Eto, mga estudyante pa lang to. Tama? Nangungurakot na paano pa pagdating sa posisyon. Are you getting it? So you know what, magkaroon tayo talaga ng desire to really disciple the young people. Kaya lang, we need to know something about this generation na gusto natin i-reach. We will create a new culture. Hindi tayo mangungopia, we'll be excellent sa ating studies. Yung tipong, gumagano'n ka pagkatapos ng bigahin ng grade. Bakit bumagsak? Hindi! Grabe, 90 lang ang grade ko, nakakainis. Di mga ganyan, di ba? Tama, hindi kayo makarelate. Alam niyo ba may mga... Alam niyo ba may mga disciple ako na pag hindi sila nakakauno 1.25 sa college kasi ganyan ang grading eh. Nai-enhance na. So, hindi ko na-hit yung goal ko eh. 1.2 lang, nakados lang ah. Eh sa atin, pag kumulot yan, tuwan-tuwa na yan, di ba? Jollibee tayo, bakit? Kulot, di ba? Plansyahin nyo naman, iunat nyo naman. Tama? Sino itong gusto mo makakita ng grade na uno? Amen! Pwede bang maka-straight ka, average mo, jiwa mo is uno? Oh, parang napapawaw ka. Kasi nga, hindi natin ginawang culture. Sabi niya, culture. Ang culture natin, pumasang awa lang, masaya na. Dapat hindi. Sabi ko sa mga magbo-board exam, meron lumapit sa akin, Pastor, pag-pray mo, sana makapasa sa board exam. Sabi ko, ang baba naman ang pananampalataya. Ano yung pasa sa board exam? Ang ipag-pray mo, mag-top ka. Di ba? Hindi man sinagot yung nag-top. At least pasado ka na, sigurado na, di ba? Di ba? Ang pinagpe-pray mo, Lord, sana pumasa. Eh, kinapos yung prayer. Di ba ko, di ba? Aim high. Sabi mo nga, aim high. Aim high. Now, tingnan natin, according sa studies, sino ba itong mga young people na gusto nating i-reach? Now, before that, let's read this in Acts chapter 1, verse 8. Bakit gusto ko na tayo mag-create ng new culture? 1 Timothy 4:12. Ano? 1 Timothy 4:12. Ay, sorry. Nagkamali yung 1 Timothy 4:12. Sabi dito, don't let anyone look down on you because you are what? Young. Tingnan mo yung katabi mo. Qualified. Di ba? Na mamaya, di-define natin ano ibig sabihin ng young. Based doon sa presidential decree. Okay? Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, in purity. So, ibig sabihin, although you are young, you are a student, you can become a model. Are you getting it? You can be an example. You can set an example. Alam niyo ba, kahit bata kayo, alam niyo kasi it's very offending if young people, halimbawa, naninita ka sa mga matanda, that's not good. Tama? Minsan ganyan mga youth eh. Huwag nyo gagawin na, hindi kami, bakit? Alam niyo kayo, wala kayong spirit, kami lang mga young people. Mga old kayo. No. Don't do that. But if you want to influence the older generation, what you need to do is to set an example. Are you getting it? Halimbawa, may nakita ka, tingnan nyo, sino rito pagdating sa cleanliness, ikaw ay model? Sino rito pag nasa jeep ka, pagka may candy, lumilipad na lang yung tama? Meron pa ba rito nagtatapon kung saan-saan? O ikaw hindi mo kayang matiis na sa paligid mo may dumi? Diba yung kahit nasa ganitong conference, ba naman may kalat sila na po, kukunin mo na. Eh tayo hindi naman ako nagkalat niyan eh. Pulutin nila, di ba? Sino ka sa eskwela ninyo, pagpasok mo sa classroom, nakita mong madumi, hindi ka mapakali. Sabi mo, classmate, tara, pulutin nga natin itong mga kalat, ang dumi-dumi sa classroom. O tayo, ano ba naman mga janitor dito, wala nang ginagawa. Bakit? Kasi nga, you cannot set an example. Tama? Now, tingnan nyo, sino dito, kaya mo mag-set an example? Kahit young people ka, kahit student ka, you are an example sa pananamit. Amen. Diba? Kung sa mga Christian, di mo na malaman kung sino ang Christian at hindi. Diba? Nauso dati, sleeveless. Labas ang kilikili. Buti ko nag-aahit. Diba? So, ka-sleeveless, tama? Nauso, hindi na lang uso ang sleeveless. Anong sumunod? Ha? Nag-spaghetti.
Yung iba hindi na satisfy sa spaghetti, sotanghon na, di ba? So, buti yung isa, modest. Ang suot, talaga naman cover. Tama? Talaga naman turtleneck pa yan. Problema, ang palda, ang silit hanggang dito, di ba? So, ganun din to. Now listen, I believe, mga babae, sino dito naniniwala, Christian kang babae, you need to be modest in the way you... Pwede bang, now, listen, we work with the young people. Pwede bang ikaw ay tinatawag natin na cool, pero hindi bastos? Kasi nakakagulat no? May sasakay sa jeep na ang luwag-luwag ng damit, ang iksi-iksi ng palda, tama? Hindi alam kung paano kasakay sa jeep eh. Hindi alam kung paano makayo ko. Kasi mga laki, pag tumingin, ano tingin mo? Bastos! Isisigaw. Parang sarap sagutin, sino ho bang bastos? Tama mali. Nakita na ba kayo sa jeep ng ganyan? Alam mo, minsan pag nasa jeep, talagang hindi man, di ba? Patalikod na lang ang akyat, di ba? So, kasi hindi mo alam kung ano ba yan. Yung mga micro mini ba yan? Hindi mo alam kung palda pa ba yan o malaking belt, di ba? So, bakit? Tapos ang mahirap nito, nakikita natin yan minsan. Hindi ko naman sinasabing lahat, nalulungkot ako pag nakikita ko yan sa loob ng church. Kasi ako may anak akong babae. Ayoko makita siya ng gano'n, na gano'n ang damit niya. Although 4 years old pa lang siya. Tama ba yun? Now listen, kung gusto niyo huwag kayo, kasi sa totoo lang yung mindset natin, tinan nyo mga babae. Mga babae, hindi. Mga babae kasi ganyan eh. Tinan nyo. Ang mindset kasi natin, tinan nyo, pagka meron sa yung ngumiti na gwapo. Diba? Sabi ng babae, friendly naman niya. Ganyan din, diba? Pero pag pangit, bastos! Diba? Diba? Ganun. Tama? Pag pangit, sumusunod sa'yo, ang tawag mo, alam mo, meron akong stalker. Pero pag gwapo, admirer. Diskriminasyon na. Kaya guys, pag tinawag kang stalker, alam mo na. Preach hard! Now listen, I believe we need to be a model. Amen. Sabi mo sa katabi mo, be a model. Be a model. Set an example. Tingnan nyo, saan daw tayo magsiset an example? Number 1, in speech. In the way we speak. Sino rito gumagamit ka pa ng po at opo? Very good. Tama. Respect yung mga Sino rito hindi ka na gumagamit ng mga green joke? Baka naman sa church nag-green joke pa kayo. Ha? Sino dito kung magsalita ka, pareho na kayo. Pag nakapikita ko, sino yun? Si Vice Ganda, di ba? Pati joke ng mga... Listen, sino dito naniwala we need to be mod? Pwede bang masaya tayo na hindi bastos? Amen. Pwede bang nag-i-enjoy tayo na tama? Amen. Parang minsan kasi ang nakaka-enjoy lang pag mali eh. The way we speak, paano tayo makipag-usap. Sino dito maayos ka makipag-usap sa mga kasama mo? Hindi kayo nag-aaway, baka naman nag-aaway pa kayo. Di ba? Baka naman hindi ka nga naalala ko yung isang Christian, nadulas eh. Nadulas Christian eh, nadulas. Ay, shoot! Binago lang eh, no? Kasi hindi na, sabi ko, sorry bakit hindi na po kasi ako nagmumura? Kasi sino rito nagmumura ka pa? Ha? Guard your lips. Ha? Batayin yung bibig nyo. Sino rito sa speech, hindi ka nagsisinungaling? Baka naman may naniniwala pa sa inyo sa white lies. Ha? Pastor, ano lang naman yan? White lies. Ano yun? May blue lies, may pink lies, polka dot lies, lahat ng lies. Sinungaling, sinungalingan, yan ay salita ng demonyo. Amen. Amen. Sabi ng John chapter 8, verse 44, it's the language of the devil. So, huwag tayo magsinungaling. Let's become a model in speech. Number 2, in life. The way we conduct our life. You know, hindi pa kayo nag-evangelize, sa life nyo pa lang sa loob ng school. Listen, ito ang dami kong testimony narinig nito. Sa work nga, sa mga working place. Meron isang kaming young professional na invite niya yung mga ka-office mate niya simply because of this. Sabi ng mga ka-office mate niya, alam mo, ikaw yung tao na nakaka-pressure dito sa office, na hindi ka namin nakikitaan ng pressure, tapos tuwing ganitong araw, hindi ka pa nag-overtime. Ano ba pinupuntahan mo tuwing Thursday? Sabi niya, sumama ka. You know, sinama niya doon kasi every Thursday meron kaming young professional gathering. Anong nadala niya? Nasyara niya. You know why? Bakit nakita sa buhay niya? Baka naman ikaw yung Christian, ikaw pa yung parang walang pananampalataya. Ha? Mga classmate mo, hindi mga unbeliever. Sabi mo, baka babagsak tayo sa subject na. Sabi ng mga unbeliever, hindi, kaya natin yan. Pero mga unbeliever pa nag-encourage sa'yo.
Oy, salamat ha. Sino wala ikaw dapat ang example sa life? Amen. Kung meron may pananampalataya, ikaw may dala nun. Amen. Ngayon, meron akong isang leader, pangalan niya si JR. Meron silang thesis. Yung mga group niya, takot na kasi ilang beses nang nireject yung thesis nila. Pero you know what? Siya lang yung lagi nagsasabi, hindi, manampalataya tayo. Kaya natin to. And you know what? Because of that faith na meron siya, yung thesis nila, ang isa sa number 1 thesis sa PUP. Bakit? Merong nanampalataya. At sabi ng mga kagrupo niya, wow, you know what? He began to minister dito sa mga class. Kasi nga, kailangan merong example sa life. Paano ka ba pag walang pera? Kasi sa totoo lang, pag ganito mga gathering ng mga Christian, mga leaders, parang lahat naman kayo mukhang mababait no? Parang, pastor, parang lahat mayroong halo Tama. Pero magkakaalaman niyan, pagpunta nyo sa school, pagpunta nyo balik nyo sa mga lugar ninyo, nandun na kayo sa pressure, paano nyo kinakandak ang life nyo? Paano pag pinapagalitan ka na ng nanay mo? Sabi mo sa pastor, ako basta, hindi ako sumasagot. Hindi ka nga sumasagot, yung mata mo naman parang kakain. Tama? Yung life mo, ikandak mo ng tama. Tapos sabi dito, hindi lang yung life, but in love. Yung passion natin for people. Alam nyo, ang totoong love, may action. Amen. Hindi natin pwede sabihin, mahal ko ang mga estudyante, mahal ko ang campus ko. Anong ginagawa mo? Wala po. Kasi kung may love ka, magre-release ka ng faith at mamumuhay ka ng pure inside the campus. Sino dito naniniwala? Young people are looking for genuine Christian inside the campus. Alam niyo, ang dami na. Sino ito? Ang hirap kasing i-distinguish. Nakita na ba kayo ng peke? Mga peke sapatos, peke pantalon. Ang hirap i-distinguish na. Kaya lang, malalaman mo lang, ang original, tumatagal. Amen. So kung totoong Christian tayo, talagang tatagal tayo. Hindi lamang tayo, dahil katatapos lang nitong encounter, katatapos lang nitong leadership training, init mo! Hanggang gaano kaya katagal yung init mo? I believe we need to know how we can conduct our life. Amen? Now, tingnan natin, pag-aralan naman natin yung mga young people na may ministeryohan natin. Now, according sa Republic Act 1844, youth are 1/3 of the Philippine population. Defined as those who are 15 to 30 years old. Yan po ay nasa goal. So, sino rito yung sumama ka pa? Ha? Wala na yung iba, hindi na makataas, di ba? Pero, you know what? Pag tinignan ninyo, those people, young people that are 30 years old below are around 70%. So, the Philippines is really a very young nation. Napakabata natin na bansa. Napakabata po natin. Unlike sa ibang bansa, meron nga ako nabasang article, hindi ko na binasa sa inyo kanina. Meron ako nabasang article na sa Pilipinas daw, napakatindi ng potential natin because our workforce is very young. Unlike sa ibang foreign country, mga neighbor natin, na ang workforce nila pa-retired na. Kumbaga sa sasakyan, sila paubos na gasolina, tayo warm up pa lang. Are you getting it? Ganun ang potential ng ating nation. So, we are the very young nation. Now, tingnan natin, ano ang status ng mga young people na to? Now, Filipino youth, students spend more than 50% of their time inside the campus. Ito po yung mga young people natin. Filipino youth spend, tingnan ninyo ito yung mga youth natin ito yung mga ministeryo natin. Youth spend 2 to 5 hours. Meaning 2 to 3 times a week in a mall. Sino rito at least isang linggo nakakadaan sa mall, taas ang kamay, di ba? Ang ginagawa, window shopping. Ano binibili mo? Wala lang, puro window lang, di ba? Nagpapalamig lang. Kaya pag pumunta ka sa mall, pansinin mo ang mall, ano ang laman? Senior citizen or young people? Yan pala. Kaya pala, bakit? Because naging routine ng mga young people that at least they spend 2 to 5 hours. 2 to 3 times a week in a mall. Masyal lang yan, pupunta sa arcade yan, tama? Yung iba, manunood ng sine yan. Yung iba, bibili lang ng sago yan, at least nakadaan lang sa mall. Now, this is 30 hours. You continue to take in over 30 hours of media weekly, securing its position of dominance and influence. Tama?
Ang mga young people, grabe yan. Alam niyo ba, ang mga young people, multitasking. Nag-aaral yan, nakikinig. Tama? Tapos naka-Facebook pa yan. Kaya ng young people yan. Bakit? Grabe, media-saturated society tayo. Kaya pag tinignan, sino rito, kilala mo si Sir Chip? Di ba? Bakit? Grabe ang mga young people pagdating sa media. Okay. Student loves school. Alam niyo ba, sino rito excited kang pumasok? Pero sabi sa studies, but study has little time to do with it. Hindi dahil gustong mag-aral. What really like most in school are not so much the teacher's lecture, but activities that involve interaction with friends and classmates. Yan po ang sabi ng studies. Ang mga young people, excited pumasok yan. Hindi dahil, excited, ma'am, na magtuturo na si ma'am. Hindi ganun. Meron bang ganito dyan? Yung excited ka, naku, tagal na sana magturo. O pag nandun, sana wala muna si ma'am, no? First week pa lang naman ng klase. Kasi excited tayo, ma-meet uli yung mga friend natin sa school, tama? Makipag-interact uli sa mga new student, meet new student. Yan, doon, excited daw ang mga youth. Sa loob ng campus, yung mga papasok ngayon, yung mga first year, hindi naman excited yan na, salamat, mapupuso ko na yung dream ko na engineer. Naks! Ganun ba talaga? No? Sabi ng studies, excited sila kasi may mga mamimit sila, makakapag-interact sila sa mga student na kasama nila. Yun na nagke-create ng excitement sa mga young people. And I hope by understanding this survey, you know, kaya alam niyo, listen, kaya sinasabi ko sa mga youth kayo strategic kayo dapat Strategic ba kayo? Ngayon magpapasok, bigyan ko kayo ng tips, mga estudyante. Sa pasukan, pagpasok ng school, ganito gawin ninyo. Bumili kayo ng maraming ballpen. Bumili kayo ng maraming yellow paper. Tama, mali? O kung white paper din gumagamit ng teacher, bili ka na rin ng mga isang pad ng white paper. Tapos abangan mo na yung teacher. Pag sinabi ng teacher, usually kasi routine na ng mga teacher. Okay, get one whole yellow paper. Tama? Ang gawin mo, habang ka na agad. Yung mata mo mabilis. Uy, yung classmate, walang yellow paper. Classmate, may yellow paper ako. Are you getting it? Tingnan mo, magsusulat kayo. Walang ballpen. Classmate, may extra ballpen ako. You want to borrow? Are you getting it? Kasi sila, excited sila to interact with yung student. Hindi mo sila kakilala, but you are bridging the gap. Are you getting it? Tapos tapos ayaw kasi minsan meron, sabi ko sa isang estudyante, ito ang routine niya, sabi niya, Pastor, alam mo, kanina nga, nag-start ng class, alam mo, talagang grabe, nung lunch nga, ginawa ko talaga, nag-pray ako. Sabi ko, wow, you miss. Bakit? Dapat, sino rin yung ganyan? Christian ka, ako lunch. Classmate, dito lang muna ako, magpe-pray ako. No, gawin mo yung first week ng class, sumama ka sa kanilang kumain. Interact with them kasi doon nga sila, excited. Capitalize on that. Yung excited sila na mag-interact, magtawanan, magkwentuhan, ano nangyari nung summer. Tama? Sino rin mga estudyante pag nagkita ka, saan kumusta summer mo? Pumunta kami sa ganito, nag-swim kami. Talaga, ito mo, itim ko. Di ba ganyanan ang kwentuhan Tama mali, mga estudyante. Ikaw, nandun ka sa sulok, nagpe-pray. Christian. Kasi minsan sa mga school, ganito yan Sabi ko sa isang Christian, bakit ayaw mo sumama doon sa mga unbeliever? Pastor, kasi mga kwentuhan nila, puro ganito. Pabayaan mo sila. Kasi ang mga unbeliever, magre-react yan, gagalaw yan, magsasalita yan na pang-unbeliever. Tama? Mas magugulat ako, unbeliever yan, biglang sabi, let's open our Bible. Ha? No! Pag yan, nagmumura yan, nag-green joke yan, unbeliever yan, normal lang sa akin yan. Nakita ko, nagyoyosi, magugulat ba ako? Nagyoyosi yung unbeliever. Nagaganon ba? Hindi. Pero pag yan, taga-church, leader ng church, yun nakakagulat. Kasi ang Christian, you expect to behave as a Christian. Pero mga unbeliever, magbe-behave talaga yan as unbeliever. So ikaw dapat sanayin mong sarili mo. Kaya hindi ba ayaw ko sumama, puro kapastusan ang pinag-uusapan. Sige, doon ka na sa simbahan, puro kabanalan. Kaya tinan mo ang Panginoon, even sa Panginoong Jesus, sabihin siya, ano ka ba? Your friend of sinners. Now, pwede tayong sumama dun sa mga yun, pero hindi tayo makikisama. Pwedeng makisama, huwag makikisama. Are you getting it? So, you get involved. Sumama kayo dun sa ano nila. Kasi may nakikita sila. Ba't ito parang ibang magsalita? Diba? Kasi may mga tao, pag nagsalita, ang period, mura, diba? Punta ko dyan,
Di ba? Mga ganyang mo. Gugulat ka na, nagmumura. Ikaw, Christian ka, hindi ka nagmumura. Kita ka nila. So at least, they have someone nakikita nila nakakaibang lahi. Amen. Are you getting it? So, tignan nyo, interact with them kasi it create excitement sa kanila. Kasi naghahanap talaga doon sila excited. Nakikipagkwentuhan ka, sumasama kang kumain. Alam niyo ako, ito ang ginawa ko eh. Sinikret ko kasi nung naging Christian ako when I was studying. Nung naging Christian ako, sinikret ko sabi ko, mali pala. Nung ako naging Christian ako, syempre sabi ko nga sa inyo, nung naging Christian ako, ayaw ko ng mangopya. Now, dumating yung time, midterm, I think midterm namin, zoology. Kasi during the time, I'm taking up physical therapy. So, zoology yung subject namin, Zoo 1. Christian na ako. Pambira nung lumabas yung exam, puro diagram. Yung mga inaral ko, hindi yun ang lumabas. Ang lumabas, drawing mo yung nervous system, and yung mga parts, drawing mo respiratory system, drawing mo, puro ganun yung... Sabi, wala akong alam. Hindi ko alam i-drawing to, hindi ko naaral to. Puro ang inaral ko, memorization mga meaning. Lord, sabi ko, anong gagawin ko? Biglang nagka-answer prayer. Biglang may test paper na nababas sa harapan ko. Kumpleto ng sagot. Bakit? Yung teacher pala namin lumabas. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Yung friend ko pala sa likod, binigay yung test paper niya, kumpleto ng sagot. Kung ikaw ako, anong gagawin? Major subject yun, zoology. Lord, kukopyahin ko muna, mag-repent na ng letter, ganon? Yun ang ginawa ko. Binigay ko sa classmate ko, tumayo ako, binigay ko yung test paper ko sa teacher ko. Sabi ko, ma'am, sorry, hindi ko talaga naaral, tabawi na lang ako next exam. Sabi ko, tataka yung mga barkado ko, nasusunod yun. Hindi na. Now, second exam namin, second class namin, kasi exam week yun eh. Constitution naman. During the time, maano ako sa memorization, so memorize ko yung mga article section, ng mga constitution. Nung lumabas yung test paper, sabi ko, wow, dali na ito. Pawisil-wisil pa ako, sinasagot ako. Suddenly, parang lumindol eh. Pala yung barkada ko sa likod, hindi alam yung sagot, sinisipa yung puang ko. Sabi ko, John, anong sagot? Hindi ko, ayaw ko talaga mga ginawa ko, sinagutan ko ng mabilis. Binigay ko sa teacher. Kinumprat ako ng mga barkada ko, John, ano ba? Ikaw, wala ka pakisama, ganyan. Buti na lang, na-spill out ko. Sabi ko, alam niyo, naging Christian na kasi ako. Nung binigay ko ang buhay ko sa Panginoon, ayaw ko ng mga opyo. Alam ko, akala ko magagalit sila sa akin. Ano sabi ng mga barkada ko? Hindi mo sinabi. Ano ba yan? Sige nga, sabi mo nga sa amin. And you know what? Sila yung kauna-una akong cell group sa loob ng campus. Are you getting it? So people are looking for people that they can interact. Alam mo kasi minsan, mga Kristiyano naman, magpakatao ka naman minsan kasi parang sino mo alam mga classmate nyo, tinitingnan kung tao ka rin. Ha? So, let's become a friend. Okay? Now, tingnan nyo. Next, we are bombarded with the most number of commercials per hour among Asians, attacking 18 minutes compared to 13 in Australia, 12 in Indonesia and Singapore, 11 in Japan, 10 in Hong Kong, Thailand, and the US, and 8 in South Korea. Alam nyo, pinakamaraming commercial sa Pilipinas. Sino rito you want commercial? At pagpanoorin nyo mga commercial, sino sa tingin nyo ang target ng advertisement sa Pilipinas? Lolo or young people? Kita nyo, magbubukas ng because we are the sight and sound generation. Pag tinignan mo, magbubukas ng isang establishment, ano makikita mo? May sounds yan. Tama? Meron kang visual na makikita dyan. Pag pumunta ka sa mall, may maririnig kang sound. Ang mga young people, ganyan eh. Nakita na ba kayo na sumasakay sa LRT o kaya sa jeep, mga ganun-ganun? Bakit? Meron pala nakasabak sa tenga yan, di ba? Nakikinig yan. Bakit? Because young people want to listen. Okay? So, dapat tayo makita natin yung connection niyan. Okay, of all the issues, the trouble, ito, halaga to, tingnan nyo of all the troubles, sabi sa isang studies, of all the issues, the trouble as adolescent today, loneliness rank at the top of the list. Loneliness creates an emotional vacuum that is filled by an intense peer culture, a critical buffer against young people's fear of isolation. Ang young people takot mag-isa. Kasi nga over-entertain ang young people, pag wala ng entertainment, may vacuum na, malungkot na yan. Bakit? Kasi yung entertainment nila pang pamanhid. Pag nawala ng mga entertainment na yon,
malungkot na yan. Kaya mapapansin ninyo, makakita kayo ng mga young people, grabing bumangka sa grupo yan. Kung maka-joke yan, naman sayahin ng tao na to. Biglang magugulat ka na, ano, nag-suicide? Bakit? Superficial lang yung saya nun. Sa totoo lang, maraming mga young people malungkot sa loob. Are you getting it? Nakakatawa sa mga young people, malungkot, napapakinggan pa mga music niya, yung mga depressing pa. Tama, mali? Kaya alam nyo yung mga young people, bakit sila malungkot? Wala silang sense of direction, wala silang sense of significance, wala silang sense of purpose. Kaya malungkot ang mga young people. Kaya ang gagawin yan, magpa-party, magbibisyo, papasok sa relationship, para ano? Ito ang akala nila magbibigay ng significance, magbibigay ng saya sa buhay ng mga young people. Okay? So, kaya alam nyo, kaya yung mga cell group, very powerful yan. Okay? Now, 1 out of 10 student, okay, tinanin nyo 1 out of 10 students will have an exposure to prohibited drugs. Di pa natin sinasabi niyan, ilang kaya yung talagang magda-drugs. 23.1%, ito mataas to of the youth will be engaged in premarital sex before they graduate college. Totoo ba matindi ang sexual pressure among the young people today? Alam nyo, totoo lang, ako nung estudyante pa ako, bago ka maka-engage sa pinatawag natin ng mga pornographic materials, kailangan puntahan mo yung uncle mo, silipin mo ilalim ng kama, baka may mga magazine doon. Ganun kami katindi na. Ang hirap kasi hindi ka naman pwedeng bumili sa mga store. Ang hirap na makakita ng mga sexual materials. Ang hirap na. Ngayon, one time I was in a tawag natin na computer shop. Gabi to, may kailangan akong isend sa church, wala akong internet sa bahay. So I went to a computer shop, nag-internet ako. Then yung mga bata, 10, 11 years old, nagtatawanan sa likod ko. Ang ingay. So napalingon ako, pagtingin ko, 9, 10, 11 years old, nag-i-internet ang binubuksan, mga bold. Tatawanan sila kasi siguro yung iba first time, nakakita ba laki? This is true story. 9, 10, 11 years old, sabi ko, napasigaw talaga ako. Hoy, ano ba ginagawa mo? Nagulat yung may-ari na, Sir, bakit po? Kung ano binubuksan ng babata pa, sabi ko, shh! Ano ba ng mga magulang niya? Susumbong ko kayo. Takbuhan yung mga bata, takot. Sabi ko, wow, ganun nakadali. Are you getting it? May internet, yung iba may cellphone, may internet, yung iba may tablet, may internet, ang dali ng access. Sa totoo lang, hindi mo na nga kailangan ng internet, punta ka lang sa mga tindahan ng dyaryo, dyan yung mga picture Tignan mo lang yung mga billboard, ang lalaki, di ba? Saan ka naman nakakita, laki-laking billboard, naka-underwear, nagpo-push up kunwari. Grabe, sabi ko, ano ba naman itong mga billboard dito? So, yung pressure sa mga young people, ang tindi. Are you getting it? Ito yung pressure na, kaya tinatawag natin na problem with premarital sex matindi sa mga colleges and university. Alam niyo bang sa, one time, sa isang university, dito ko sasabihin yung pangalan ng university. Sa isang university, nagtataka sila, yung isang CR, barado. CR ng mga babae, barado. So, ang ginawa nila, binakbak nila. Tinignan nila yung, ayaw mag-flush ng door. Alam nyo, nung pagbukas nila, nung drainage, tumambad sa kanila, ang daming mga fetus. Because too early for them to engage on that, mabubuntis, ilalaglag doon. Paplas na lang pala. Sabi ko, wow. These are the young people that we're ministering. These are the akala mo, ngingiti-ngiti lang yan. Sa Quiapo lang, magkano lang, pwede ka na magpalaglag. Are you getting it? Kaya kailangan tayo ng generation na to. Are you getting it? Okay. Ito pa, another, hindi ko na nailagay dito. 1 or 9%. Okay, 9% of young people have tried committing suicide. Ito ay according sa studies. Now, tingnan nyo, 9% parang maliit. Ang ibig sabihin ng 9% ganito. Sa 100 estudyante, imagine niyo sa isang school, 100 ang estudyante, siyam doon nag-commit ng suicide. That's a very significant number. Ibig sabihin, ganun kalungkot ang mga young people. Ganun sila walang ka-sense of value sa life.
Are you getting it? Now, ready pa kayo? Result of Sinovate's 2009 Young Asia Survey show that 26% of Filipino youth are inseparable from their cell phones. Or around 1 out of 4 young Pinoys couldn't live without their mobile handset. Kaya ito, struggle to ng mga youth pag ini-encounter, pag may encounter. Dito sa encounter, sino pag orientation ng encounter? Dito sa encounter, for 2-3 days, wala kayong cellphone. Halos parang hindi mabubuhay nang walang cellphone. Sino rito paggising sa umaga, anong una mong binubuksan? Bible or cellphone? Sabi ng isang pastor, cellphone kasi inapatay ko yung alarm. Palusot. Di ba tinitingnan ako baka may nag-text sa akin? Ako, napakaraming yung people paggising pa lang sa umaga ang kapiling na cellphone niya. Kasi ngayon, lalo na ngayon, yung cellphone ngayon, parang nandun na lahat, no? Kulang na lang, rep, no? May movie, may music, tama? Meron kang, pwede kang mag-Word. Pwede kang mag-Word, pwede kang mag-Excel, o mga project mo sa school, nandun na, may mga books. You know, I have student na nagme-medical school sila, lahat ng books nila nandun na. Sabi ko, grabe ngayon ang mga cellphone. Okay? Now, tingnan niya, Filipinos lead the way in the use of many mobile pictures. 87% use the alarm clock. 63% play games regularly. Dota karamihan dyan. Tama? Sino dito naglalaro ng Dota? Taas ng kamay. I'm not saying masamang maglaro ng mga video games. Kaya lang problema. Alam niyo bang, meron bagong studies ngayon na yung mga psychologists or psychiatrists, before ang tinitreat lang nila addiction sa drugs, addiction sa pornography. Alam niyo ba ngayon, meron ng dinidevelop na treatment for addiction sa computer game. Kaya huwag niyo isipin na harmless ang computer game. Kasi ang computer game can cause addiction. Are you getting it? Kaya huwag kayo magtaka, nakakabalita kayo na grabe, minsan di na kumakain yan. Tama? Kulang na nga lang, mag-diaper yan para dire-diretso na laro, di ba? Grabe. Bakit? Grabe yung addiction nyo. Mga young people, they can stay 5-7 hours just playing computer game. Now, tingnan nyo, sabihin ko sa inyo. Magbabasa ka ng Bible ng 1 oras. Diba, parang sobra naman. Pwede bang 10 minutes na lang? Parang haba. Maglalaro ka ng computer game 1 hour. Pastor, bitin. Ganyan ang mga young people tama? Pag spiritual thing, Bible, parang ang haba. Ba't di ka na umati ng cell group? Kasi ang haba Pero pag yan, maglalaro ng computer game yan, grabe yan. 1 hour, bitin yan. Ito kasi yung generation na to. Okay? Magda-download yan ng video, manunod yan ng television. So, meaning to say, media really play a vital role sa mga young people. And dito nila nakikita, nakukuha yung morality nila, dito nila nakukuha yung tawag natin na principle nila. Now, meron ko share sa inyong desire that youth hold for their future. Hindi naman lahat negative. Ang mga young people pala, may dreams pa rin. Sino rito may dream ka? Probably, some of you may dreams kayo na gusto nyo maging engineer. Now, ito yung gusto kong basahin sa inyo. Ito yung mga magandang ginawang survey. Ito yung mga dreams ng mga young people. Number 1, having a college degree. Maraming mga young people gusto makatapos ng pag-aaral. Pangalawa, having a comfortable lifestyle. Number 3, having one marriage partner for life. Wow. Although pala maraming girlfriend to, maraming relationships, still ang young people ang desire nito, makita nila, yung tawag natin, ang tawag nila dyan, asa na kaya yung Prince Charming ko? Mga ganyan, di ba? Naghahanap sila niyan. Okay. Have close personal friendship, having good physical health, having a clear purpose for living with a high degree of integrity, having a close relationship with God. Wow. Is that positive? Yung people pala naghahanap rin ng close relationship with God. They are fed. Alam niyo ba, listen, young people are fed up with religion. That's why pag pinag-aralan ninyo, young people believe in religion, but very few are attending religious gathering. Very few. Okay? Now listen, having a close relationship with influencing other people's life, making a difference in the world, working in a high-paying job, and having children. Now, magpo-focus ako dun sa 6. Ito yung 6 na gusto kong focusin sa inyo. Number 1, having close personal friendship. Having a clear purpose for living with a high degree of integrity, having a close relationship with God, influencing other people's life, and making a difference in the world. Why?
Because I believe as we conduct ourselves in the campus ministry, we are the key. We have the key for them to experience these things. Are you getting it? Now, tingnan, number 1, having a close personal friendship. Ang young people ngayon, they have so many friends na hindi pa nila nakikita because of Facebook. Nabago ang definition ng friend. Sino rito ang dami mong friend sa Facebook? Hindi naman lahat kilala mo. Ang tawag mo, friend. Are you getting it? Minsan, ang galing mo, nakakapag-express ka sa tinatawag natin mga social media. Pero pagdating sa interaction, kaya minsan makagugulat ka mga estudyante, ang tatalino, ang daming, grabe, pag nagsulat ng write-up siya ng mga vlog, alam niyo, maraming ngayong people ngayon nagbablog. Grabe, pag binasa mo yung mga vlog mo, grabe to, tindi na itong young people. Kausapin mo, nabasa ko yung vlog mo, tindi. Di marunong magsalita. Di marunong makipag-interact. Bakit? Hanggang vlog lang. Kaya yung mga young people, listen, young people are looking for close friendship. The problem is this, pagdating nila sa eskwelahan, listen, maraming negative influence ang gusto silang kunin. Are you getting it? Yun sa isang school. Alam niyo ba sa isang school, meron isang eskwelahan, na meron sila ito, sanction to ng school, ng university, na meron silang tinatawag natin na orientation for freshmen. Pero ang nag-o-orient doon, mga aktivista. At i-orient nila yung mga first year because i-recruit nila para maging aktivista. Pero yun, school activities yun. Are you getting it? Kaya kung meron magiging kaibigan, sino dito you are willing to become that friend? Kaya ang tanong, ikaw, sino ba mga kaibigan mo? Baka ikaw yung mga kaibigan mo rin kahina-hinala. Because young people are looking for relationship. Now, tingnan nyo itong picture na to. Ano mga masasabi nyo dyan? Alam nyo, itong mga amo na to, sa tindi ng kanilang relationship with their pet, naging kamukha na nila. Ito pa, isang picture pa. Tingnan nyo. Oh. Di ba? Ano ibig sabihin ng picture na yan? Yan yung mga nanalo sa dog owner look-alike contest. Bakit naging kamukha na nila yung aso? Sa nung tininterview sila, ang galing naman, ba't naging kamukha mo yung aso mo? Kasi kasama kong matulog yan, kasabay kong kumain yan. Now, I realize this, ang sabi ng Bible, in 1 Corinthians chapter 15, verse 33, do not be misled, bad company corrupts good character. Sino bang lagi niyong sinasamahan? Sabi nga nila, birds of the same feather are still bird, di ba? Alam nyo, yung pagkakayo nagsasama-sama, kasama ninyo, now listen, kasi minsan hindi natin kaya tayo yung nag-i-influence. Alam nyo ito, ngayon, ito yung gusto kong maging commitment ninyo. Alam nyo ngayong hapon ito, I believe, kung gusto nyo maging effective sa campus ministry, kailangan magkaroon ka ng relationship renewal. Ano ibig sabihin, Pastor Jun, ng relationship renewal? Now, I'm not saying cut off connection with the unbelieving friends na meron kayo. Ang problema ito, yung level of closeness. We're talking about close friend. Sino rito ang best friend mo? Unbeliever pa rin. Alam niyo, pag sinabi mo ang close friend mo, unbeliever, ibig sabihin, you are putting what? Influence from that person into your life. Kaya pag may problema ka, pag may problema ka, sino nilalapitan mo? Di ba? Best friend mo. Ibig sabihin, you allow these people to speak over your life. Now, don't cut off your relationship, but select people, i-renew mo, kumbaga, ipoposisyon mo lang. Are you getting it? Position mo. Itong person na to, unbeliever to eh. Pag nagbigay ito ng advice, syempre, hindi godly advice siya. Di ba? Walang biblical mandate to eh. So, friend pa rin kami, pero hindi yan yung priority sa relationship. Meron ako mga people na ilalagay sa relationship ko that they are the one who can speak over my life. Are you getting it? Alam mo, minsan, halimbawa ako, may mga kakilala rin ako. Pag yung mga kakilala ko, kaibigan ko rin itong mga to. Kaya lang, pag nagsalita na sila against the vision, G12, hindi ka ay friend pa rin tayo, but I will not put you in a position that you can speak over my life. I will select people who can bring out the best in me. Are you getting it?
You know, sa relationship, you allow people that bring out the best in you. Are you getting it? So, dapat mamili ka probably these are one of your youth leaders. I don't know. Pero you know what? Minsan kasi iniisip niya, hindi wala naman, kaibigan ko lang, hindi mo alam kung paano ka nai-influensya ng mga people that are closest to you. Magulat ka na lang pag sila, ganito ang ginawa nila, magulat ka, ikaw rin ganun na rin ginagawa. Number 2, having a clear purpose for living. Ito yung isang desire ng mga young people. Young people are looking for purpose. Naglulook sila for meaning. Ibig sabihin, maraming mga young people, they don't have meaning in life. They just exist. Papasok sa school yan. Tama? At itong life ng mga young people. Gigising yan sa lumang kama. Tama? Papasok yan sa lumang banyo. Gagamitin yan yung lumang toothbrush. Kakain yan sa lumang lamesa. Na lumang breakfast. Hindi naman luma siguro. Ano? Boring. Kaya minsan parang wala ng routine eh. Kaya mapapansin nyo, mga young people, they are looking always for something new. Tara, mag-island hopping naman tayo. Tara, punta naman tayo sa ano. Grabe, bakit? Naghanap sila kasi wala kang meaning yung life eh. They don't know kung bakit sila nag-i-exist. Sino naniwala pag hindi mo alam ang purpose mo, hindi mo alam yung goal mo, hindi mo alam kung anong hinihit mo. Ba't ka nag-aaral sa school? Para po magkaroon ng magandang trabaho. So, pag nagkaroon ka ng magandang trabaho, para po magkaroon ng maraming pera. Pag nagkaroon ka ng maraming pera, para po makabili ng kotse. Pag nagkaroon ka ng kotse, para makabili po ng bahay. Pag kailangan mo yun, para magkaroon ng pamilya. O pagkatapos nun, para magkaroon ng mga anak. O pagkatapos nun, para makapag-retire ng maayos. Pagkatapos nun, mamamatay na ako. Mamamatay ka rin, di ba? Sa dulo, patay ka pa rin, tama? So pag inisip ng mga yun, walang kwenta buhay, ganito lang. Kasi nawawala yung sense of meaning nila eh. Are you getting it? Kaya marami mga young people, they're looking for meaning. Many students don't have a clear purpose in their life. Kung ano lang inihit niyan. Kaya marami mga young people, they will go from one activities after another. Minsan excited dito, magpa-mountaineering yan, sasali sa math club yan, sasali sa kung ano sasalihan yan. Bakit? Walang level of purpose sa life nila. Okay, next. Number 3. Living with a high degree of integrity. Wow. I realize these young people are looking for people with integrity. We don't want plastic. Sino dito gusto mo Tupperware kasama mo? Ha? Gusto niyo ba lagi tayong nagbobolahan? Alam niyo mga young people, they are looking for genuine people. Yung may character. Say that word, character. Ha? Ang tanong ito, pag tinignan ka ba, ikaw ba person of character ka? Or sasabihin ng mga ng mga unbeliever, Christian, pareho lang din naman. Tama mali. Nasabihan na ba kayo ng ganito? Baba, medyo nag-slip ka dun sa character mo, sa attitude mo. Narinig niyo na ba tong word na to? Ganyan ba, Christian? Nakala ko ba pag Christian ganito? Narinig niyo na yung mga ganyan? Bakit? Kasi may ine-expect sila sa Christian. Are you getting it? Buti sana kung pwede tayo gumawa ng ganyan ba ang unbeliever? Hindi naman pwede, di ba? Sila, may ine-expect pala sila sa mga Christian. Pag nalaman nilang Christian ka, nagbabasa ka ng Bible, may ine-expect. Alam niyo bang, you are under the scrutiny of your classmate and friend. Pag nalaman nilang Christian ka, tinitignan nila buhay mo. Nangongopya rin ba to? Ay, nakita, nangopya ka. Ay, wala rin. Are you getting it? Nag-party-party. Tama? Nakita nila ganun din. Ay, wala rin. Minsan pa nga, nakakalungkot, mas worse pa. Okay? Next na? Number 4. Having close relationship with God. We're talking about spirituality. Young people are looking for meaning sa kanilang relationship with God. Naghahanap sila ng meaning sa relationship nila with God. Now listen, tingnan nyo. Kaya alam nyo ba marami mga young people na kukuha ng kulto? Tataka mamaya, new age na yan. Pag sinabi ko spirituality, huwag nyo isipin yung biblical spirituality, hindi lang ito yung hinahanap ng mga. Kaya yung iba, pagka nakita nila, alam mo, ang spiritual natin ay regarding sa ating enlightenment. Gugulat ka, mga pinag-uusapan, minsan is atheist na yan, new age na yan. Bakit? Because young people are empty. Fed up na nga kasi sila saan? Sa religion. They don't want religion, they want something. Parang hinahanap nila yung reality ng Christianity. Kaya kung ang i-offer mong Christianity is a religious kind of Christianity, I tell you, hindi pupuntahan ng young people yan. Bakit? Because they are fed up on that.
They want something that really connects sa spiritual being nila. Are you getting it? And tayo bilang mga leaders, we need to do that. Okay. Number 5, Number 5, influencing other people's life. Keyword, significance. Ha? Kaya napansin niyo mga young people, naghahanap sila ng significance. Gusto nila maging part of something. Ha? Kaya, tingnan nyo. Tanong ko to, tingnan nyo. Totoo ba na madalas na news na maraming namamatay, maraming napapahamak sa fraternity? Sino rito nakanood na sa news niyan? Napakinggan nyo na yan. At bago pa lang kayo pumasok sa university, binabalaan na kayo ng mga magulang nyo dyan. O, mag-iingat ka sa mga fraternity. Now, ang tanong ito, bakit marami nag-join pa rin sa fraternity? Kumukonti ba sumasama sa fraternity? Hindi, marami pa rin. Bakit? Because there are so many young people still, they are looking for significance. Kaya mga pasin nyo, sumasama sa group yan. Bira ka makita ng isang young people, isang estudyante, mag-isa lang siya. Pag may grupo niya, minsan maglalagay pa siya ng name. Kaya kung kayo magka-campus ministry kayo, dapat may sense of identity kayo. Ha? Hindi anong grupo niyo? Basta, nag-exist kami. Sino kayo? Kami, ang grupong walang pangalan. Di ba? So, grabe. Punjay. Ay wala, hindi kayo. Bakit? Walang significance sa mga young people eh. Alam niyo mga young people, they want something that they can be proud of. Ha? Yan yung hinahanap nila, significance sa life nila. Alam nila may mako-contribute sila. Tapos ito, young people want to, kasi yung significance nila, they believe, sino wala mga young people, may mga talent and skill yan. And alam niyo, the more na nai-enhance mo yung mga, kaya dapat kayo marunong kayong appreciate sa mga young people. You know how to commend yung mga ginagawa nila. Tama? Well, nakita mo, nag-usher sa youth group, alam mo, tindi mong ngumindi. Ganyan lang, di ba? Alam mo, tindi nung ngiti mo, parang in-spray net, di ba? Hindi nawawala. Sino rito may mga talent yung mga young people ninyo? Alam mo yan, kasi naghahanap ng significance. Kaya napansin nyo mga young people, kahit ano, itatry. Pag sinabi mo, maglinis ka ng CR, lilinis ng CR yan. Ito ang significant ko. Naghahanap yan ng significance sa life nila. Young people are looking for significance sa life. Okay? Last and finally, ito yung last na dinidesire ng mga young people. Okay. Making a difference in the world. Keyword, impact. Naghahanap sila ng impact. Na yung life nila can mean something. Kaya magugulat kayo, listen, huwag kayo magulat na may mga young people, alam niyo ba sa UP, grabe magugulat ka, UP, ang tatalino, scholar, maganda pamilya, iniiwan yung pamilya. Iiwanan yung pag-aaral, aakit sa bundok. Bakit? May pinaglalaban. May cause. Ano yun? Naging komunista na, yun ang cause. Are you getting it? That's why maglagay tayo ng cause sa young people that they can make a difference in the world. Na yung ginagawa natin sa loob ng campus, as we revolutionize the campus, this can transform the nation. Are you getting it? Yan ang hinahanap ng mga young people. Huwag natin i-entertain ang mga young people. Shagari. Huwag ganun. Sininiwala rito, mga young people naghahanap ng significance. They want to make a difference. Tama? Now listen. Ito yung, nung tinignan ko yung statistic na to, this is what I realized. Yung cell group. Alam niyo yung mga cell group na ginagawa nyo sa campus? Yung gagawin nyo sa campus? It will really help the young people. Bakit? Tingnan, number 1. Cell group help you find real friends. Wala ka nang makikitang totoong pwede mong maging ka-close na friend kundi sa cell group. Kaya dapat yung cell group ninyo totoo. Ha? Iwasan ninyo yung cell group yung parang wala lang. No? Make that cell group talagang, kaya nga sabi ko sa inyo, wag yung cell group na parang Bible study. Cell group na nag-grow in relationship. Okay? Number 2, cell group shows you life's ultimate purpose. Dapat yung cell group nyo nagpapakita ng purpose sa life. Yung cell group nyo, hindi ito regarding sa mga problema ng mga tao sa loob ng cell group. But sa cell group na to, papakita ko sa iyo anong purpose ng life mo. Papakita ko sa iyo sa cell group na to, may planong Diyos sa buhay mo. Papakita ko sa cell group na ito, your life can be used by God. Are you getting it? Makita nila yung sense of purpose nila. Pangatlo, cell group create accountability for them to develop accountability. Kasi sa totoo lang, ang mga young people, may mga struggle yan. Amen. Na honestly, ako personally, tinitingnan ko yung mga leaders ko, hindi nyo kasi, iba-iba background yan eh. Sininiwala sa cell group mo, may mga papasok din ng mga homosexual. Parang ayaw nyo na, di ba? Huwag na, pastor, huwag natin isama yung mga yan.
Sino wala? May mga papasok dyan, homosexual. Amen. May mga sa papasok dyan, may mga struggle sa sexual immorality. May mga papasok dyan, rebelde sa magulang. Amen. May papasok dyan, mga bulakbol sa eskwela. Buti sana kung papasok dyan, puro scholar, na mababait. Hindi lahat ganun eh. Mixture of young people yan. Amen. Now, pag pumasok sila doon, alam nyo, maraming mga bagay sa life ng mga young people, as we allow the Lord to change them, God want to use us to be accountable to these young people as they develop right character in their life. Naghahanap yan ng people na magiging accountable sa kanila, na i-check sila. Tama? Kasi pag sa mga kaibigan nilang unbeliever, hindi naman sila nagiging accountable sa isa't isa. Di ba? Nagkukonsilyahan, nag-ano pa nga sila eh. Sige, okay lang yan. O ito, meron pa ako, DVD, 32 in 1 yan. Di ba mga naghihiraman pa ng mga pangit na bagay sa buhay nila. Pero tayo sa cell group, dapat may sense of accountability. Now listen, ako sabi ko to sa mga leaders ko. Nung i-disciple ko na sila, sabi ko, nandito isang disciple ko, si JM. Sabi ko sa kanila, bro, kung gusto nyo i-disciple ko sa'yo, isa lang hinihingi ko sa inyo, ano yun? Willing kayong pakialaman ko ang buhay ninyo. Na binibigyan nyo ako ng lisensya na pakialaman ko yung buhay ninyo. Na pag pinakialaman ko yung buhay ninyo, hindi yung sabihin, Pastor, ba't mo pinakialaman ng buhay? Meron tayong agreement, di ba? Are you getting it? Kasi doon lang tayo nagiging accountable sa mga young people. Eh. Because not everyone wants discipline. Tama, mali. Halimbawa, sa pagsusulat sa devotion, paggising ng umaga, kayo ba, kami sa campus ministry namin, yung mga cell leaders namin, every semester, pagkatapos ng class, nagsasubmit sila ng grade sa amin. Nasabit nila yung grades. Check namin. Sa amin, pagka gusto mo maging cell leader, hindi ka pa habang nag-aaral ka, you cannot enter into a relationship. Marami nang ayaw mag-campus ministry dito. Are you getting it? Kaya lang, bago mo ma-develop sa mga young people yun, it takes accountability. Now, 3, cell group is definitely a place to develop relationship with God. Amen? That's why your cell group, be sure it is God-centered. Number 4, leadership opportunity. Nasa cell group is leadership opportunity to influence others. Alam nyo bang sa cell group, nabibigyan sila ng platform to take leadership? Probably they can lead 1, 2, 3, 4, 5. Eventually, it depends on their commitment. It depends on what they do. Alam nyo ba maganda sa cell group, sa G12? Yung leadership na gusto nilang hawakan, depende sa kanilang performance. Sabi, kung makakapag-win ka ng 144 na tao, di magiging 144 leader ka. Tama mali? It depends on you. Pero ang maganda rito, meron silang platform, meron silang opportunity to influence other people. Not everyone has been given an influence na pwede kang mag-speak over the life of young people. Sa cell group, pwede natin ibigay yan. Okay? Cell group will allow them to be able to make a difference in the life of other people and eventually the world. Alam niyo, pinaka-satisfying pagka nag-lead ka ng cell group, that yung mga people na inaalagaan mo, eventually nakita mo nag-aalaga. Grabe. Ako, pag tinitignan ko yung mga disciple ko ngayon and I see them leading people, sabi ko, wow, nakakatanggal ng pagod. Parang yung pinaghirapan. Wow. And you know what? They can experience that inside the cell. Are you getting it? Now listen, sabi dito sa Acts, ito na yung Acts chapter 17, verse 6. Napansin ko sa mga disciple, pag binasa ko, sino ito nakabasa na ng Book of Acts? Alam niyo, nabasa niyo ba ang Book of Acts? Full of action. Na yung parang yung mga disciples nung araw, pag pumunta sa isang lugar, na-stir up yung isang lugar, natataranta yung mga tao, there's a commotion. You know, sabi ko, Lord, ito yung gusto namin. Pag pumunta kami sa mga campuses, nabubulabog lahat. Natataranta yung mga aktivista, natataranta yung mga kulto, natataranta yung mga tinatawag natin na fraternity. Bakit? Nandyan na kami. Amen. Now, sabi dito ng Bible in Acts chapter 17 verse 6, but when they did not find them, they dragged Jason and some brethren to the rulers of the city, crying out. Tingnan niyo yung term sa kanila. These who have turned the world upside down have come here too. You know what? Ang mga Christian ng araw, kilala sila, they turn the world upside down. Sino dito gusto mo, you turn your campus upside down? Ayun, dating pangit na campus, kaya lang dahil nandun ka, nabulabog yung campus na yon. Lumayas lahat ng demonyo. Spiritual mapping pa lang, demonyo lumayas ka. Spirito ng kabaklan, lumayas ka. Diba? Spirito ng rebellion, lumayas ka. Diba?
Espiritu ng religiosity, lumayas ka. Espiritu ng greediness, grabe, pag ikaw naglalakad ka. Bakit? Iba ka eh. Disciple. Amen. Yung mga anong araw, yung mga disciple, ganun sila kilala. Kaya yung mga yung mga tao sa ibang city, abangan nyo, parating daw dito yung mga Christian, natatakot na sila. Bakit? Alam nila there's something that will happen. Yung mga mali nilang mga negosyo, nasisira yun. Bakit nangyari yun? Tingnan nyo, in Acts chapter 4 verse 13, sabi rito, okay, Acts chapter 4 verse 13, when they saw the courage of Peter and John and realized, tingnan ninyo they were unschooled, ordinary men. Tingnan ninyo how did the people during their time, paano nila describe yung mga disciple? Una, they were unschooled. Walang pinag-aralan. Sino ang mas may advantage? Ikaw o yung disciple? Ikaw, nag-aaral ka. Ito, unschooled partida. Tapos, ano sabi diyan? Ordinary men. There's nothing special about mga disciple. No, they are ordinary. Kaya nga tabi dito ng Bible, they were what? Astonished. Ano ibig sabihin ng astonished? They were amazed. Ano yung tsura ng na-amaze? Alam niyo ibig sabihin ng na-amaze? Yung halimbawa ito, biglang pinaangat ko. Di ba? Tinignan ninyo, walang tali, walang umangat. Di ba yung katabi mo, yung ganyan, amazing, di ba? Ibig sabihin, it's not ordinary. Hindi common. Are you getting it? Alam niyo, people will be astonished kung yung ginagawa mo hindi na common. Ano yan? Hindi na ordinary yan Sino yung mga yan? No name, no face, faceless, di ba? Bakit? Hindi makilala, pero people will be astonished. Are you getting it? Now, tingnan nyo. Ito lang yung na-realize nila. Ito lang yung ating advantage. People will be astonished. People will be amazed of what we're going to do. Although hindi tayo ganun ka-talented. Kaya sa campus ministry, dito pagalingan, patalinuhan. Ito lang ang key dyan. Tingnan nyo, sabi rito ng Bible. They took note that these men had been with Jesus. That is the key. The disciples were able to do amazing, astonishing things in their ministry because they were with Jesus. They have an encounter with the Lord and Savior Jesus Christ. Alam niyo, apart from God, wala tayong magagawa. Amen. Apart from Jesus Christ, hindi natin magagawa ang campus ministry. Hindi sa galing natin to. Ito nga, walang mga pinag-aralan. Ordinary lang. And they were be able to create a ministry that astonished people. Why? Because they were with Jesus. Now, dumating sa point, because people are so amazed and astonished sa ginagawa nila. Religious people came, kasi nga, na-notice na yung ginagawa nila Alam niyo, ginawa ng mga religious people, they went to these disciples, and in Acts chapter 4, verse 18, ito ang sabi nila. And I believe ito, ma-experience nyo ito sa campus ministry nyo. People will come to you and they will say to you. Then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. People are so, ano nangyari yan? O ikaw pinatawag ayaw ko na magpipreach ka. Ano yan? Cell group na yan. Tigil mo yan. Ano kami, personally na-experience namin sa cell group, sa campus namin yan. There's one campus, this is a religious campus, run by priests and everything. Ang team din ng cell group namin dito. Alam niyo ba to the point na nagpapadala sila ng spy? Sabi ko, ganun sila ka-desperate. Nagpapadala sila ng spy. Tinitignan yung mga estudyante na pumupunta sa ministry namin. Kahit linggo, walang pasok yun. Yung teacher pumupunta. Tumatambay dun sa restaurant sa tapat nung masagana pa nung araw. Tinitignan sila yung mga tumatay niya mga yan. Ano yung mga yan? Grabe, tas wina-warningan. Tatanggalan namin ang scholarship nyo pag nagpatuloy kayo sa cell. Pero you know what, ngayon, yung cell group namin doon, so actually sa network namin, isa yun sa pinakamalakas na cell group namin sa campus. Okay. Kasi sabi mo nga sa katabi mo, we are unstoppable. Amen? Tingnan niya, anong sagot ni Peter and James? Sabi nila, but Peter and John replied, judge for yourself whether it is right in God's sight
to obey you rather than God. Verse 20. For we cannot help speaking about what we have seen and heard. Pasensya na po kayo, wala kaming magawa. Bakit? We cannot help. Lumalabas. Because kung meron ka sa loob, lalabas yan. Kung wala, kahit anong pilit mo, walang lalabas yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, who you are will determine what you do. If you are a son of God, if you are a disciple in that campus, lalabas yan. Kahit anong pigil, wala silang magawa. Di ba, tatakpan nila yung bibig mo, magugulat sila yung tenga mo, nagsasalita. Bakit? Wala eh. Lumalabas yan eh. Nasa loob yan, nasa laman mo yan. Now, and I would like to end on this. I want you to realize this. Sabi nito ng Bible, for by Him, in Colossians 1:16, and dito magpe-pray tayo. For by Him, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers, or rulers or authorities. All things were created by Him and for Him. Hindi ka lang create ni God. Create ka pa ni God para sa Kanya. And this message, young people need to hear this. That they were created for God. They were not created to destroy their life sa bisyo, sa mga wrong relationship, sa mga wrong activities. They were created for God. Kaya pa may nagtanong sa'yo, bakit ka nagsiserve kay Lord? Bakit ka naglilid ng sarili? Hey, what can I do? I am born for this. I am created for this. Amen. Nasa ano ko yan eh, sistema ko yan eh. Kaya alam niyo kung hindi nyo gagawin ang Great Commission, if you will not win souls and making disciples, bakit ka-create ng God? Para saan? Na itong mic na to, sa tingin nyo, bakit to ginawa? Alam niyo ba itong mic na to, pwede kong gamitin itong pang pit-pit ng luya, bawang, di ba? Pwede. Pwede hindi. Pwede, pero hindi ito ginawa para doon. Tama, mali. Pwede ko rin itong gawing self-defense. Di ba? Pag lumapit ka, lalaban ka, batuta. Di ba? Pwede yan eh. Pero itong mic na to, hindi ito ginawa para doon. Walang ano. Alam niyo, isa lang purpose nitong mic na to. Ginawa to magnify the sound. Are you getting it? At pag yun ay ginagawa niya, napupulfill yung purpose niya. Sa life niyo, you were created by God. You are not only created by God, but you are created for God. And when you are serving God, you're living your life for God, you are serving the purpose of God for your life. Young people, doon nagkakaroon ng meaning ang life mo. Doon nagkakaroon ng significant ang life nyo. It's not even in the number of people in your cell. It's not even in how many people will come into your campus ministry and whatever things na ginagawa mo. It's growing in your relationship with God. The product of your ministry is just the byproduct of your relationship with your God and your Creator. Are you getting it? Kaya kung meron kayong number one na pahahalagaan, ito yung relationship niyo sa Panginoon. Kaya kayo nagsiserve. Is that because it brings significance sa life niyo? Ang significant mo, ang value mo, nasa relasyon mo sa Panginoon. Amen? Kaya ngayong hapon na ito, mananalangin tayo sa Panginoon. Kung meron kang ibibigay na commitment, i-commit mo sa Panginoon yung buhay mo. Madali nang sumunod. Amen? Alam mo bakit yung iba sa inyo nahirapan sumunod? Kasi hindi mo pa talaga sinurrender yung buhay mo 100% sa Diyos. Are you getting it? Meron ka pang reservation. Sino dito may reservation ka pa? Deep inside, parang, alam mo, Pastor, gusto ko naman gawin yung campus ministry. Kaya lang, ganito alam nyo. I want you to realize this. Kaya sabi ng Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and give Himself for me. Kaya kailangan mamatay tayo sa sarili natin. Why? Because pag patay ka na, wala nang appeal sa'yo yung mga bagay sa world na to. Amen? Nakita na ba kayo ng patay? Ha? Ito, may patay dito. Sa tingin nyo, pag yung patay, nilagyan mo ng pera, tinapatak ko ng pera, mumulat ba yan? O kaya naglagay ako dito ng fried chicken, yung bagong luto, yung uusok-usok pa. Mumulat yun, penge, gaganon yung patay. Hindi gaganon yun, wala nang appeal sa kanya yun. Kahit anong iharap ko sa kanya, wala na, patay na yun. The same, you know what, if we want to really serve the Lord, we need to die. So that we will only live for Christ. Amen? Come on, let's all stand up right now. I want you to bow down your head.
want you to close your eyes. And right now, this afternoon, we'll just make a commitment to the Lord about your relationship with God. Ano itong 3 days na to? Pangatlong araw ngayon, you have your 2 days, you have encountered the Lord. I know the Lord has removed so many things in your life. But I want you to really be serious about your relationship with God. Because whatever things that you can do in your life, whatever things that you can do for God, sa campus ministry, whatever ministry that God is calling you, it's not all about that. It's all about your relationship with God. Amen? And out of that, you will be able to release the calling of God in your life. Father, we thank you for this wonderful afternoon, Lord God. Thank you, Lord God, for these young people. Lord, thank you, Lord God, because you allow us to realize, Lord, that we are reaching for our generation that is hungry for something, Lord God. A generation that is hungry for relationship. A generation that is hungry for purpose, meaning, and significance in their life. Lord, a generation that are empty. Lord, a generation, Lord God, who's been seeking for so many things in life, yet was not able to find it in the things of this world. But Lord, here we are, your children. We have something to offer. But Lord, before we can offer something to this generation, we want to offer ourselves to you. Because we were created by you and for you. And we will serve you the rest of our life. Lord, habang bata kami, yung lakas namin, yung talino namin, yung galing namin, para sa iyo lamang. Father, we praise you and we give you all the glory and praise in Jesus' name. Amen. Sige po, pwede tayong makaupo ngayon. Ayan. Okay. So this time, meron po tayong, baka meron kayong gustong itanong. So sasagutin po ng ating dalawang batikan. Ano ho? So, okay, sasagot po so yung mga questions. So ito,